Mag-ingat ka sa matandang lalaki sa propesyong kadalasang maagang namamatay ang mga lalaki. Tanyag na kasabihan ito ng manunulat na si Kevin Lutz tungkol sa digmaan at sa nobela niyang Infantry Warfare. Maaari din itong ihalin tulad sa matandang ngunit matibay pa ring sandata gaya ng B-52 Stratofortress. Yung bomber na may pinakamalupit na pangalan ayaw talagang mamatay. Kahit ang Stratofortress ang pinakamatagal na nagseserbisyong strategic bomber sa mundo at mahigit 70 taon na itong ginagamit at may paparating ng B-21 Raider na papalit sa B-2 Spirit at B-1B Lancer, hindi pa matatapos ang serbisyo ng Stratofortress. Ang ngayoy sinaunang airframe ay talagang ginawa para tumagal dahil sa kakayahan nitong sumailalim sa mga pagbabago at pag-upgrade, sa kahanga-hanga nitong abot at sa napakalaking kapasidad ng armas na kaya nitong dalhin. Nalampasan ng Stratofortress ang higit 100 ng mga bomber na mas bago at mas makabago ang teknolohiya. Ito ay isang katotohanang nalilito ang maraming tao. At kung mag-abala kang i-google ang tanong na ito, makikita mo ang libu-libong thread sa mga online forum na tinatalakay ito. O baka naman itong video na ito sa panahon na yon. Hindi na nakakagulat na patuloy pang lumilipad ang Stratofortress kahit may pressure mula sa labas at mga 100 beses na gustong ipatigil ng Air Force bago pa man ito idisenyo. Kaya't alamin natin ito, tara. Pinakamagulong proseso ng pagpasok sa serbisyo kailanman. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nais ng United States Air Force na mag-invest ng malaki sa kanilang mga pambomba. Matapos ang digmaan, mataas pa rin ang tensyon dahil naniniwala ang iba na posibleng may mangyaring muli sa Europa o Asia. Nagsimula na rin gumawa ng sandatang nuklear ang USSR at maglagay ng mahapapet na gobyerno sa mga nasakop na lugar kahit kamakailan lang ay kaalyado sila ng US. Dahil dito, naniwala ang mga leader ng Amerika na hindi lang posible kundi malamang mangyari ang labanan sa pagitan ng Soviet at Amerika na yung wala na ang Aleman at Hapones. Nangyari ito agad matapos ang nuclear na pagbomba sa Hiroshima at Nagasaki. Isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng tao na nagbago sa pananaw natin sa military deterrence at kakayahan sa pagkawasak. Kasabay nito, nagpapagaling pa ang USAF mula sa pagkawala ng halos 8,000 bomber noong ikalawang digmaang pandigdig. Sa totoo lang, kung gusto mo ng nakakatuwang impormasyon na parang baliw, pakinggan na yon, mas marami ang bilang ng mga eroplanong nawasak noong ikalawang digmaang pandigdig kaysa sa kabuuang bilang ng mga eroplanong umiiral ngayon. Halos 40,000 Aleman, Britaniko at Amerikanong bomber ang nawala at mga bomber pa lang yon. Hindi na maisip ang kabuuang bilang ng nawalang eroplano mula sa lahat ng panig. Kamakailan, bumisita ako sa Imperial War Museum kung saan may malalaking panel ng salamin na may maliliit na eroplano na sumisimbolo sa bawat American bomber na nawala. At nakakabaliw yon, sobrang laki. Sige, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Pagkatapos ng digmaan, ang Convair B-36 Peacemaker ay nasa huling yugto na ng pagdevelop. Pati na rin ang North American B-45 Tornado, ang Boeing B-47 Stratojet at ang B-50 Super Fortress. Ito ang mga bomber na aasahan ng Air Force sa mga susunod na taon, habang umaasa muna sila sa B-29 Super Fortress at B-24 Liberator pansamantala. Malinaw ang kahalagahan ng mga bomber at hindi matatawaran ang kanilang papel. Kaya gusto ng Air Force na dagdagan ang bilang at pagbutihin ang kakayahan dahil talagang kailangan nilang maihatid ang kapangyarihan ng araw sa mga tahanan ng mga Soviet kung sakaling umabot sa ganong punto. Dito pumasok ang B-52 Stratofortress. Noong Nobyembre na 1945, nagsumite ang Air Force ng kahilingan para sa disenyo ng isang long-range bomber na may operating radius na 5,000 milya o 8,000 kilometro sa bilis, na 300 milya o 400 at 80 kilometro kada oras at may kakayahang magdala ng kargang 10,000 libra o 4,2 tonelada. Gusto ng Air Force ng eroplanong kayang magdala ng bombang nuklear na Little Boy nang mas malayo kaysa sa Enola Gay noong Agosto 6, 1945. Ang Super Fortress ay may range na 3,250 milya o 5,200 kilometro, kaya kinailangang mag-take off ang Enola Gay mula Tinian Island na 1,700 milya mula Hiroshima. Pinilit ng bagong bomber program ng Air Force na nagresulta sa Stratofortress na alisin ang pagdepende sa Allied airfields. Mahalaga na ang bagong bomber ay kaya mag-take off mula US, bumbay ng kalaban at makabalik ng ligtas sa isang biyahe.
Ang pangangailangan para sa ganitong bomber ay matutunton pabalik sa Hunyo 1945 at 45 noong aktibo pa ang Pacific Theater nang inutusan ng Army Air Forces ang Army Materiel Command na gumawa ng bomber na tutugon sa mga kinakailangang iyon matapos ang digmaan. Sa simula, naghay ng Boeing ng disenyo na may tuwid na pakpak na tumitimbang ng napakalaking 300 at 60,000 libra o 160 tonelad na pumasa sa lahat ng kinakailangan maliban sa abot ng lipad na limitado lamang sa 3,100 at 10 milya o mahigit 5,000 kilometro. Ito na ang pinakamalapit sa gusto ng Air Force, kaya nakuha ng Boeing ang kontrata noong 1946. Hindi alam ng Boeing na sa pagpirma nila ng kontrata, magsisimula na ang roller coaster ng pagtanggi at pagbabago ng disenyo. Una, hindi nagustuhan ng Air Force ang laki ng bomber, kaya binawasan ito ng Boeing sa 230,000 libra o 100 tonelada at binawasan din ang bilang ng makina mula sa orihinal na 6 naging 4 na lang. Pagkalipas ng 2 buwan, inutos ng Air Force na dapat 400 milya o 640 kilometro kada oras ang bilis, kaya pinalaki muli ng Boeing ang disenyo at bumalik na may ikatlong modelong 300,000 libra o 140 tonelada ang bigat. Pagkalipas ng 1 buwan, parang sinadya ng Air Force na pahirapan ang mga ininyero ng Boeing sa pagbabago ng disenyo nang hilingin ng abot na 12,000 milya o 19,000 kilometro. Napaka-imposible ng kahilingang yun noon dahil wala pang bomber sa mundo na may ganoong kalayuan o malapit dito. Ang pinakamalapit na karibal ay darating lamang sa kalagitnaan ng dekada 50 sa anyo ng Tupolev Tu-75 na sa esensya ay katumbas ng mga Sobyet sa Stratofortress. Hindi tinugunan ng Boeing ang hiling, ngunit kaya nitong maghatid ng mabigat na bomber na may pinalawak na saklaw at kayang gumamit ng konbensyonal at nuklear na sandata. Nang magkasundo ang Boeing at ang Air Force tungkol dito, taon na ng 1947 at halos 2 kawan nang lumipas mula nang isumite ang orihinal na kahilingan. Malapit nang ipasok ng Air Force ang Convair Peacemaker sa kanilang hanay. Ang pangkalahatang pakiramdam ay kung hindi kayang mapabilib ng Stratofortress ang pamunuan sa pamamagitan ng abot nito, hindi ito magiging kapakipakinabang at malamang na maging laos at mas mababa pa ito kaysa sa Peacemaker bago pa man ito matapos. Binigyan ng Boeing ng 6 na buwang palugit para pagbutihin ng Stratofortress at bumalik sila na may disenyo na may saklaw ng operasyon na 5,000 milya o 8,000 kilometro mas maganda kaysa sa Peacemakers. Maniwala ka man o hindi, kahit ang redisenyo ngayon ay hindi pa rin nakontento ang Air Force. Habang nainis ang mga ininyero ng Boeing at inisip na baka biro lang ito, naging independyente ang Air Force mula ang Army at nagsagawa ng unang Heavy Bombardment Committee para suriin ang kanilang mga programa. Nagpasya ang committee na mahalaga na rin ang bilis gaya ng range, kaya muling binago ng Air Force ang mga kinakailangan at umiling ng espesyal na bomber para sa tiyak na layunin. May range itong 8,000 milya, halos 13,000 kilometro at cruise speed na 500 milya, mahigit 800 kilometro kada oras. Tinangkang kansalahin ng Air Force ang kontrata ng Boeing, ngunit napigilan ito nang magprotesta si Pangulong Boeing mismo sa kalihim ng Air Force, kaya hindi natuloy ang pagkansela. Naghanap ang Air Force ng alternatibo gaya ng medium-sized bomber na may mid-air refueling of flying wing designs, pero napagpasyahan nilang hindi pa sapat ang pag-aaral kaya hindi ito kasing reliable na conventional bomber. Labis na nag-aatubili ang Air Force at ikinadismaya ito ng marami rito nang noong Marso 1948 at 2 taon at kalahati matapos ang unang kahilingan para sa isang heavy bomber. Sa wakas, matapos ang paulit-ulit na pagtanggi, pinayagan na ang Boeing na pumasok sa ikalawang yugto ng development, disenyo, paggawa ng 2 prototype at testing. Pagkatapos magbigay ng pahintulot, ibinigay ng Air Force ang huling hinihingi. Hindi dapat lumagpas sa 280,000 pounds o 127 tonelada ang bigat ng bomber. Ang bomber ay kailangang may 6,900 milya, 11,000 kilometro, saklaw at makakabuhat ng 10,000 pounds na bomba. Hindi nila alam ng Stratofortress ay hindi lang tutugon, kundi hihigit pa sa lahat ng mga hinihinging iyon. Ang disenyo na pumukaw sa puso at isipan ng lahat. Ang eroplano na naging B-52 Stratofortress ay tinawag munang Model 464 at dumaan ng Boeing engineers sa halos 12 bersyon bago pinili ang Model 464-49. Bukod sa saklaw, bilis at kung matatapos sa oras, ang pinakamalaking issue sa disenyo ay ang mga makina. Noong 1945 nang inilabas ang paunang kahilingan sa disenyo, ipinagbawal ang jet engine dahil mataas ang konsumo nito sa gasolina at hindi epesyente na maglilimita rin sa saklaw ng bomber. Dahil 3 taon na nagpalit-palit ang Air Force sa disenyo ng Boeing, umunlad ang teknolohiya at nagbago ang pananaw pagdating ng 1948.
Hiniling ng Air Force sa mga inhinyero ng Boeing na isama ang jet engine sa kanilang disenyo, kahit hindi ito isinama sa huling design na isinumitate nila. Ang desisyong gumamit ng turbojet engine at kung paano ito isasama sa eroplano ay napagdesisyunan sa loob lang ng isang weekend. Nakita ang mga kinatawan at inhinyero ng Boeing at Air Force noong Huwebes, Oktubre 21, 1948 para sa huling pagpupulong at kasunduan. Habang tinatalakay ang ilang espesipikasyon ng Stratofortress, biglang inanunsyo ng Air Force ang turbojet na balita. Nagkulong ang mga kinatawan ng Boeing sa isang kwarto ng hotel at pagbalik ng Lunes, may bagong modelo ng bomber at 33 pahinang ulat na tungkol sa turbojet engines. Ito ang nagpasya sa kapalaran ng B-52 dahil naniwala ang Air Force sa ulat at pinayagan ang jet engines. Ang unang Stratofortress ay gagamit ng 8 Pratt & Whitney J57 na mga turbojet engine para umandar. Ang unang bersyon ng mga engine na ito, ang J57P1W, ay nagbigay sa Stratofortress ng 10,000 pound force bawat isa para sa kabuuang 80,000 pound force o 372 kilonewtons. Ang mga sumunod na bersyon ay in-upgrade sa mas malalakas na turbojet. Ang kasalukuyang B-52H ay gamit ang Pratt & Whitney TF33P3 na mga turbofan na mas tahimik, epesyente at nagbibigay ng 136,000 pound force na maximum thrust sa Stratofortress. Ang turbojet ay gumagamit ng water injection para dagdagan ang thrust sa takeoff at mababang altitude. Kaya kailangan may 360 galon ng tubig sa tangke ng fuselage ng Stratofortress. Ang 8 turbojet engine ay nakaayos sa 4 na pylon sa ilalim ng leading edge ng pakpak, tig-2 bawat pylon. Bukod sa lakas para sa Stratofortress, nagsisilbing wing fences din ang mga makina. Ang wing fences ay mga bagay na nakakabit sa leading edge ng mga pakpak, kadalasang makikita sa mga eroplanong may swept wing tulad ng Stratofortress na nagsisilbing kadamitan para maiwasan ang mga problema kaugnay ng stall. Kapag bumabagal ang eroplanong may swept wing papalapit sa stall speed, ang anggulo ng mga pakpak na 35 degree sa kaso ng Stratofortress ay nagtutulak sa daloy ng hangin patagilid papunta sa dulo ng pakpak. Ngayon, sa normal na kondisyon, ang lift na nalilikas sa mga dulo ng pakpak ng isang eroplanong may swept wing ay nagtutulak sa ilong ng eroplano na tumungo pababa dahil ang mga dulo ng swept wings ay hindi nakaayon sa sentro ng grabidad ng eroplano. Kapag nag-stall ang dulo ng pakpak, nawawala ang puwersang nagtutulak sa ilong at lift, nagiging sanhi ng kawalan ng balanse at pagtulak ng ilong pataas. Sa huli, nagre-resulta ito sa pag-stall ng eroplano dahil hirap makaalis ang piloto sa sitwasyong ito. Ang mga wing fans tulad ng mga makina sa Stratofortress ay nagpapabagal sa mga epektong ito o sa ilang pagkakataon ay ganap na pinipigilan ang mga ito na mangyari. Bukod sa pagiging wing fans, naniniwala rin na ang bagong jet engine ay kayang mapabuti ang taas, bilis, ayusin ang ilang issue sa aerodynamics at propeller control at pahabain ang buhay ng Stratofortress. At yung huling bahagi na yon, tama nga, hindi ba? Gayunpaman, ang J57 turbojet ay sabay na dinay-develop kasabay ng Stratofortress. Noong 1949 at 49, mukhang ang 8 turbojet engine ng Stratofortress ay magbibigay lang ng combat range na 3,100 milya o 5,000 kilometro mas mababa sa kalahati ng ipinangako. Dahil dito, inisip ni Air Force Vice Chief of Staff General Fairchild na kanselahin ang programa habang ginagawa pa lang ang unang 2 prototype. Hindi ka pani-paniwala, pinag-iisipan na naman ng Air Force na kanselahin ang Stratofortress. Hindi ko alam. Hindi na namin mabilang. Tumugon ang Boeing sa bagong modelo ng eroplano na may bigat na 300 at 70,000 pounds at saklaw na 4,000 at 400 milya at nangangakong lalampas sa 4,000 at 800 milya o 7,000 at 700 kilometro sa mga susunod na upgrade sa mga makina at airframe. Tinanggap ng Air Force ang mungkahi at ito na ang huling pagtatangkang kansilahin ng Stratofortress, maniwala ka man o hindi. Ang huling disenyo ay tatawaging Model 46467. Ang huling disenyo, tulad ng lahat ng naunang mga disenyo, ay kumuha ng maraming inspirasyon mula sa B-47 Stratojet at dahil ang programang yon ay nagkaroon ng sarili nitong mga pagkaantala at ang huling produkto ay may sarili ring mga kakulangan, nagawa ng Boeing na ayusin ang lahat ng yon sa B-52. Masusing sinubukan ang Stratofortress. Sumailalim ito sa 670 araw sa wind tunnel ng Boeing at 130 araw pa para sa aerodynamic at aeroelastic na pagsusuri na isinagawa muna sa bawat bahagi bago ikabit sa bomber. Kaya karamihan sa ulat ng test flight ay nagsabing walang aberya sa eroplano na talagang kakaiba. Ang B-52, B-unang bersyon ng Stratofortress na talagang nagsilbi sa Air Force, di tulad ng A-variant na pangsuri lang, ay may bigat na 200 at 72,000 pounds o 123 tonelada sa combat configuration. Kaya ng eroplano mag-take off na may bigat na 420,000 pounds mula sa runway na 8,200 talampakan o 2.5 kilometro ang haba.
Umaabot sa 500 at 20 milya o 800 at 35 kilometro kada oras ang bilis nito at maaari pang umabot ng 600 at 28 milya o mahigit 1,000 kilometro kada oras. Hindi nagbago ang mga numero sa sumunod na bersyon maliban sa malaking numero na pinakabahala ng Air Force. Saklaw, ang B-52 B ay may combat range na 3,500 at 70 milya o 5,700 at 50 kilometro. Ang makabagong B-52H ay may saklaw na 8,800 milya o 14,200 kilometro habang ang ferry range nito ay mas malaki pa. Bahagi ng dahilan kung bakit ang Stratofortress ay nakakalipad ng ganito katagal ay dahil sa taas ng lipad nito. Ang surface ceiling nito ay 50,000 talampakan o 15 kilometro kung saan manipis ang hangin kaya mas mababa ang drag at mas matipid sa gasolina ang Stratofortress kaysa mababang lipad na eroplano. Nakamit ito gamit ang wet wing na unang ginamit sa B-52G na bersyon. Ang wet wing na may integral fuel tanks ay lubang nagpapalawak ng saklaw ng eroplano. Ang bagong disenyo ng mga pakpak ay tumulong din sa paggamit ng 700 galon na panlabas na fuel tanks kapalit ng 3,000 galon na auxiliary wing tank ng mga naunang B-52. Isang bagong 12,000 galon na tangke ng tubig ang inilagay para sa injector. Ang pangunahing pagbabago sa B-52H ay ang paggamit ng bagong turbofan engines na mas matipid at nagpapalawak ng saklaw. Hindi nagbabago ang laki at sukat ng Stratofortress, halos 1 pulgadang dagdag bawas lang. Ang bagong bomber ay may habang 159 na talampakan at 4 na pulgada, 48.5 metro, at lapad ng pakpak na 185 talampakan, 56.4 na metro. Ang eroplano ay dating pinapatakbo ng 5 tao, 2 piloto, isang operator ng electronic countermeasures, isang operator ng tail turret sa 50 cal machine gun, isang navigator at isang bombardier radar navigator. Nagkaproblema sa structural fatigue ang lahat ng Stratofortress dahil sa bilis at taas ng operasyon, lalo na ang G at H na mas madaling masira dahil sa wet wings. Dahil dito, lahat ng eroplano na lumampas sa 2,000 oras ng paglipad ay kailangang sumailalim sa isang repair program. Pagdating sa armas, maaaring i-configure ang mga Stratofortress para sa iba't ibang uri ng misyon. Ang cruise missile carrier ay kayang magdala ng 12 missile na may conventional o thermonuclear na ulo. Ang AGM-86 air-launched cruise missile ng Boeing ang pangunahing sandata noon ng Stratofortress. May mga bomber na binago para magdala ng anti-ship o air-to-ground missile. Mahigit 80 sa pinakabagong Stratofortress H variant ay binago rin para magdala ng missile sa Bombay gamit ang rotary launcher. Ginagamit na ito ng USAF at ngayon ay ipinapakilala na rin sa transport plane. Maaari mong panurin ang aming video para sa dagdag na kaalaman. Nang ma-retire ang huli sa mga lumang variant ng dekada, 90 ang H variant ng Stratofortress ay na-modify para palawakin ang kakayahan nito sa armas. Dahil sa binagong underwing pylons, nakapagdala na rin ang B-52H na mga anti-ship missile at bagong armas gaya ng JDAM bombs, Joint Standoff Glide Bombs at Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Kalaunan, tinanggal ang Stratofortress sa listahan ng eroplano para sa nuclear gravity bombs dahil wala itong stealth. Kung hindi mo napansin, malaki talaga ang eroplano na yan at hindi talaga ito ginawa para magtago. Ang gravity bombs ay nangangailangan ng bomber na makapasok sa airspace ng kalaban mas mainam kung hindi mapapansin at ihulog ito mula sa itaas. Isa itong suicide mission para sa Stratofortress sa makabagong labanan dahil madaling makita at mapansin ito. Mahalaga pa rin ang Stratofortress dahil sa laki ng kapasidad ng kargamento nito. Bagamat sa teorya ay kaya nitong magdala ng 70,000 pounds o 32 tonelada ng bomba, ang aktual na kapasidad ay 62,000 pounds o 28 tonelada kapantay ng B-2 Spirit. Ang B-1B Lancer lang na Amerikanong bomber ang may mas mataas na performance dito na sa tsura ay kayang magdala ng 100 at 25,000 pounds na kargamento. Pero hindi ito nangyari dahil magiging mabagal at mahirap kontrolin ng eroplano. Sa realidad, 75,000 pounds lang ang maximum capacity ng Lancer. Pagdating naman sa personal na protection ng Stratofortress, ang mga lumang bersyon nito ay may dalang .50 caliber M3, ngunit pinalitan nito kalaunan ng 20mm na M61 Vulcan rotary cannon. Bukod sa pambomba, pwedeng lagyan ng reconnaissance pods ang mas lumang Stratofortress para gawing recon na eroplano. Sa loob ng hindi hihigit sa 10 taon, 744 Stratofortress ang nagawa, pinakamarami ang G variant at 72 H variant lang ang nananatiling nasa serbisyo hanggang ngayon. Ang dahilan kung bakit napakarami ang nagawa nito ay nakatago sa mahusay na performance ng bomber at sa pagiging madali nitong imaintina. Namumuko tanging record militar.
Ang mga unang Stratofortress ay nagkaroon ng malalaking problema sa makina at iba pang maliliit na issue na naging dahilan ng hindi komportableng pakiramdam ng mga crew kung tutuusin. Ang unang bomber ay bumagsak dahil sa problema sa alternator ng makina noong 1956 at 56 taon pa lang mula nang magsimula itong gamitin at dalawa pa ang bumagsak bago matapos ang taon na nagresulta sa kabuuang bilang na 19 ang namatay. Kahit nakaligtas sila, hindi nag-e-enjoy ang mga crew ng unang Stratofortress dahil sa dalawang palapag na cockpit ng bomber. Ang itaas na palapag kung saan naroon ang piloto ay palaging umiinit dahil sa sikat ng araw habang ang ibabang palapag naman ay sobrang lamig. Naayos agad ang mga problemang ito at napatunayan ng Stratofortress ang halaga nito noong Cold War at maraming proxy wars ng Estados Unidos at USSR. Ito ang pangunahing bomber sa nuclear retaliation ng Cold War. Ang mga Stratofortress na nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos at mga kaalyadong bansa ay lumahok sa Operation Chrome Dome kung saan sila ay laging handa at nakahanda sa agarang pagtugon sa loob ng 7 taon noong dekada 60. Kung naglunsad ng pag-atake ang USSR sa USA o sa mga kaalyado nito, ang mga Stratofortress na ito na palaging malapit sa hangganan ng Soviet airspace ay magpapakawala ng mga sandatang nuclear laban sa kalaban. Pinatunayan ng Stratofortress ang flexibility nito sa operasyon sa papel na ito. Kahit di mo inaasahan sa ganong kalaking bomber, ang laki nito ang nagbigay daan sa maraming pagbabago sa disenyo, dagdag kagamitan, at adaptasyon para sa misyon. Halimbawa, naging malinaw sa lahat na ang USSR ay nakabuo ng napakahusay na depensa sa himpapawid na partikular na laban sa mga high-altitude na bomber. Parang sadyang ginawa ng mga Soviets ang air defense nila laban sa Stratofortress. Dahil dito, kailangang magpalipad ng B-52 ng sobrang baba para mapanatili ang kakayahang magsagawa ng ganting pag-ataking nuclear kahit hindi ito ang disenyo nila. Ang pinakamataas na altitude ay 500 talampakan o 150 metro lang at hindi dapat makaapekto sa performance sa taas. Lahat ng B-52 ay dapat may Hound Dog missiles, Quail decoys at electronic countermeasure system. Malaking hakbang ito para sa B-52 fleet dahil kailangang baguhin ang radar, terrain clearance radar, low altitude altimeters at iba pa para sa bagong mission parameters. Pagsapit na 1,963, inayos na lahat ng Stratofortress para umangkop dito. Bagamat di kasama sa orihinal na tungkulin, naging low altitude bomber penetrator ang B-52 sa ilang panahon, patunay ng pagiging adaptable ng eroplanong ito. Noong 1965, 27B, 52F Stratofortress ang ipinadala sa Timog Silangang Asya para sa digmaang Vietnam at kapansin-pansin ang paglahok sa Operation Arclight, pambobomba sa kuta ng komunista sa Timog Vietnam. Dalawang B-52 ang nagbanggaan sa ere habang isinasagawa ang misyon na nagresulta sa pagkawala ng parehong bomber at ng kanilang mga crew. Pinalitan sila ng mga B-52D na naglingkod sa Vietnam hanggang matapos ang digmaan, kung saan ang isa ay unang Stratofortress na wasak dahil sa putok ng kalaban noong 1972. Kahit maraming eroplano na napabagsak ng mga Stratofortress, ang bumagsak sa bin dahil sa surface-to-air missile ang kauna-unahang nabiktima ng putok ng kalaban. Parang dito nagsunod-sunod ang mga pagkapabagsak dahil noong taon ding yon, 15 Stratofortress ang pinabagsak sa Operation Linebacker 2 kung saan lumipad ang fleet ng mahigit 700 sorties at naghulog ng 15,000 toneladang bomba sa mga target sa hilagang Vietnam. Sa Vietnam War, unang nagkaroon ng air-to-air na labanan ang B-52. Sa operasyon, 2 Stratofortress ang nakaharap sa 2 MiG-21 na ibinigay ng Soviet Union. Napabagsak ng 4.450 caliber machine gun sa buntot ng Stratofortress ang 2 MiG, kaya naging pinakamalaking eroplano ang B-52 na nakapatumba sa air-to-air na labanan. Matapos ang digmaang Vietnam at simula ng Operation Desert Storm, inalis sa serbisyo ang karamihan sa Stratofortress, lalo na ang Variant B hanggang F. Nang mabuwag ang Soviet Union, tinanggal din ang American B-52 sa alert duty ng Strategic Air Command. Gayunpaman, walang plano na i-retire ang B-52, lalo na dahil sa kasalukuyang hindi tiyak na sitwasyon ng B-1 Lancer na sobrang mahal. Sa halip, kinilala ng Air Force ang potensyal ng Stratofortress para sa modernisasyon at naglatag ng konkretong mga plano para gawing mas maasahang bomber ito. Bagaman, pagdating sa stealth, hindi ito dapat ihambing sa F-100 at 17 Nighthawk o sa B-2 Spirit na noon ay dinedevelop pa lamang. Marami pa rin may aalok ang Stratofortress. Binago ang mga G at GNH na bersyon para magdala ng supersonic na maikling distansyang nuclear missiles na pumalit sa gravity bombs dahil sa kakulangan sa stealth. Dahil dito, nagawa nilang atakihin ang mga target nang hindi kinakailangan pumasok sa likod ng depensa ng kalaban. Naglagay ng bagong electro-optical viewing system para mas ligtas at madali ang low-altitude operations ng mga piloto at bagong electronic countermeasure system para mas maprotektahan ang B-52.
Nang magsimula ang Desert Storm, lumipad ang B-52G mula Louisiana papuntang Iraq. Winasak halos 70% ng target at bumalik sa base sa loob ng 35 oras, ang pinakamahabang combat mission noon. Mahalaga ang B-52 sa Gulf War dahil pinatay nito ang mga ilaw sa Baghdad at nagpasuko ng mga tropang Iraqi matapos ang mga pag-atake dahil kinatatakutan nito bilang tagapagdala ng kapahamakan. 40% ng sandatang inihulog ng koalisyon ay mula sa Amerikanong B-52. Kalaunan, nang bumagsak ang Unyong Soviet, ang H-variant na lang ang natirang nakatayo dahil kailangang sirain ang G-variant ayon sa Strategic Arms Reduction Treaty kung saan kabuuang 365 natitirang B-52 ang pinira-piraso. Pagpasok ng ika-21 siglo, kahit pinag-uusapan ng Air Force ang pagre-retiro ng B-52, hindi pa rin nawawala ang Stratofortress sa ngayon. Ang B-21 Raider na kamakailan lang nating tinalakay sa video ay papalit na sa B-2 Spirit at B-1 B Lancer kasama ang malaking fleet nito. Mananatili ang B-52 hanggang dekada 2040 at marami ang naniniwala na maaaring umabot ito ng 100 taon bago magretiro. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng usapang ito, narating na natin ang pinakaimportanteng tanong ng video na ito. Paano nga ba nagawa ng Stratofortress, isang bomber na mas matanda pa sa Cuban Revolution, NASA at Civil Rights Movement na hindi lang manatili sa serbisyo kundi lalo pang magiging mas mahalaga kaysa dati? Dahil ito ay isa sa 2 bomber ng Air Force. Mga upgrade, pagpapanatili, gastos at kinabukasan. Noong 1982, sinabi ni Pangulong Ronald Reagan na mas matanda ang karamihan sa B-52 bomber kaysa sa mga pilotong nagpapalipad sa mga ito. Ginoong Pangulo, ang mga B-52 bomber ay pinalilipad na ng mga apo ng mga dating piloto. Ang tanong sa pamagat ng video ay maaaring hatiin sa ilang kategorya. Unang dapat tingnan ang kompetisyon. Sa ika-21 siglo, tanging B-1 B Lancer at B-2 Spirit lang ang naging hamon sa trabaho ng B-52. Unahin natin ang B-2 Spirit, ang bomber na kayang pumasok sa likod ng kalaban ng B-natutuklasan na di kaya ng B-52. Kilala ang B-2 sa pagiging mahirap panatilihin sa operational na kondisyon. Ang pinaka-advanced nitong stealth technology ay sobrang demanding at nangangailangan nito ng mga hangar na may kontroladong kapaligiran, hindi pa kasama ang isang bihasang team na laging nag-aalaga rito. Dahil dito, hindi ito magagamit sa forward airfields at kung kailangang ayusin o i-upgrade, mawawala ito sa serbisyo ng ilang buwan o mas matagal pa. Ang B-2 ay kailangan ng 60 oras ng maintenance kada oras ng lipad, kaya 30% lang ang readiness rate nito nung unang bahagi ng dekada 2000. Ang B-52 ay may 80% average bilang paghahambing. Ganon din ang Lancer. Mahal ang pag-develop at paggawa ng bomber na ito. At kahit ang B-1B na mga pinakabago at pinaka-streamlined na bersyon ay kailangan pa rin ng halos 48 oras na maintenance bawat isang oras ng lipad. Hindi kasing sama ng B-2 pero hindi rin mas maganda. Ang Lancer ay sobrang mahal ding patakbuhin dahil ang isang 12 oras na misyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 milyong sa mga nagbabayad ng buwis sa Amerika, hindi pa kasama ang gastos sa mga armas. Ito ay, maniwala ka man o hindi, mga 14% na mas mura kaysa sa gastos ng paglipad ng B-52 pero hindi naman talaga nakakakuha ng malaking benepisyo ang Air Force dito dahil bihira nilang gamitin ang kakayahan ng Lancer na magdala ng napakaraming armas. Bukod pa dyan, wala ring buong tiwala ang mga mataas na opisyal ng Air Force sa Lancer dahil nagkaroon ito ng maraming problema sa pagiging maaasahan nung una itong ginamit. Noong 1988 pumasok sa serbisyo, ang bomber na nagkakahalaga ng $283 milyong dahil sa makabagong radar jammer nito na ironically, pinatigil ang sarili nitong radar. Ganun ito kagaling. May masasabi rin tungkol sa uri ng banta na nilalabanan ng Air Force ngayong ika-21 siglo. Hindi talaga akma ang Stratofortress sa makabagong labanan. Kahit may tuloy-tuloy na upgrade, hindi pa rin ito matatalo ang bomber ngayon. Hindi kilala ang Taliban sa matibay na air defenses, kaya bihira gamitin ang mahal na B-2 Spirit. Ang B-52 kahit di gaanong palihim ay perpekto para sa trabaho, lalo na kung isasalang-alang ang gastos sa operasyon at maintenance. Sa ngayon, marami pa ring bansa kung saan malakas pa rin ang B-52 dahil wala silang ground system na makakalaban dito. Pero sa hinaharap, magbabago ito dahil pati mahihirap na militar ay nakakakuha na ng anti-air assets. Sa psikolohikal, kabaliktad ang layunin ng Stratofortress kumpara sa stealth na eroplano. Habang ang B-2 at B-21 ang mga eroplanong dapat katakutan ng kalaban dahil kaya nilang makalusot sa depensa ng hindi napapansin, ang Stratofortress naman ay nariyan mismo para mapansin.
Nang inilabas ito sa linya ng produksyon, tinawag ni General Nathan Twining, hepe noon ng Air Force, ang Strato Fortress bilang sandatang magpapanatili sa pulang kalaban sa kanyang lugar. Noong 2013 matapos ang mga dekada, nagpalipad ng 2 B-52 ang Amerika nang angkinin ng China ang pinagdatalunang hipapawid sa South China Sea bilang malinaw na pahiwatig. Inihalin tulad ito ng isang piloto ng USAF sa BAF. Ibig sabihin ay Big Ugly Fat Fellow o malaking pangit at matabang kalaban na parang rook sa chess. Ano man ang sitwasyon, ang kalaban mo ay kailangang tumugon sa posisyon ng iyong roo. Ganon din sa Strato Fortress. Papalitan ng B-21 Raider ang mga Lancer at Spirit dahil pareho ang kakayahan pero mas maaasahan, mas madaling imintina at mas mura ang operasyon at pagpapanatili. Mabubuhay pa ang B-52 sa unang modernisasyon ng bomber fleet ng Air Force dahil medyo mura ito kumpara sa kakayahan nito. Kaya nitong magdala ng gravity bombs at hypersonic missiles kaya sulit ang patuloy na pag-upgrade. Ang upgrades at ang madaling baguhin ng Strato Fortress ang pangunahing dahilan kung bakit buhay pa rin ang maalamat na bomber na ito. Ito ay ugnayan na maaari mong balikan sa simula ng video at kwento ng Strato Fortress. Kahit bago pa man maitayo ang unang prototype, ang B-52 ay napakadaling baguhin at ang kakayahang ito ang dahilan kung bakit ito ay patuloy na nagagamit sa makabagong labanan. Maaring lumana ang airframe, oo, pero yun lang ang luma sa kanya. Ang makabagong B-52 ay may advanced na electronic countermeasure at communication systems na nagpapadala at tumatanggap ng datos tulad ng ibang modernong eroplanong pandigma. Kasabay ng makabagong teknolohiya, ang kakayahan ng Strato Fortress sa sandata. Ang bagong H variant ay may 66% dagdag na kapasidad ng sandata, kayang magdala ng 82,000 pound JDAM bombs, cruise missiles o decoy missiles sa loob ng eroplano. Ibig sabihin, 2 Strato Fortress na lang ang kailangan para magdala ng 40 sandata kumpara sa 3 Strato Fortress noon na may 36 na sandata. Bukod sa kakayahang magdala ng smart bombs, ang mga makabagong Strato Fortress ay dinadala ang mga ito sa loob ng internal weapons bay, samantalang dati ay kailangang ilagay ang mga sandatang ganito kalaki sa mga pakpak na nagreresulta ngayon sa 15% na mas matipid sa gasolina ang eroplano. Ang mga B-52 ay lalagyan ng bagong makina, Rolls-Royce F-100 at 30 na kapareho ng lakas pero mas matipid at mas maasahan. Pag nailagay ang mga makinang ito, tatawagin ng B-52J ang fleet, na ibig sabihin malayo pa ang pagre-retiro nila at lalong gumaganda ang Strato Fortress habang tumatagal. Mahigit 700 Strato Fortress ang nagawa, pero nasa 70 na lang ang aktibong nasa serbisyo ngayon. Nangangahulugan ito na may access sa mga Air Force engineer sa malaking imbakan ng pyesa para mapanatiling lumilipad ang mga B-52 ng matagal. Ang aeronautical na katumbas ng iconic na linya ni Vince Carter na may isa pa akong kaya ay hindi pa magre-retiro dahil kailangan itong punan ang estratehikong puwang sa plano ng Air Force. Ang range at payload ng BAD-21 Raider ay hindi may kukumpara sa BO-52. Nasa humigit kumulang 6,000 at 500 milya ang range nito at nasa 30,000 libra ang payload. Oo, mas bago nga ang ibang bomber at dati parang imposible ang teknolohiya nito. Pero kaya pa rin ang B-52 magpakawala ng armas mula sa malayo nang hindi kailangang pumasok sa depensa ng kalaban. Kayang lumipat ng matagal at magpakawala ng napakaraming munisyon na di kaya ng bagong Raider. Pero sa pagdaan ng panahon, mawawala rin sa serbisyo ang Strato Fortress. Iyon ay hindi maiwasan dahil tatalunin ng panahon ang lahat. Sa ngayon, magpapatuloy pa ring lilipad ang pinakamatagal ng bomber dahil sa epesyente, makapangyarihan, madaling baguhin, flexible at subok na matibay ang disenyo nito sa 3 kapat na siglo. Maraming salamat sa panonood.